Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? May mga pagkakataong ang pinakamatinding dagok ng kahapon ang siyang magiging susi para buksan ang pinto ng isang bagong kinabukasan. Sabi nila, ang bawat sugat ay may katapat na lunas at ang bawat pagluha ay may kapalit na ligaya. Ngunit paano kung ang mismong pamilya na dapat ay iyong sandalan ang siyang magiging dahilan ng iyong pagkadapa? Ating pakinggan ang paglalakbay ni Tala, isang babaeng hinamon ng kapalaran sa ating bagong serye. Ang tanda ng lotus. Lumagapak ang basang-basa na bag sa maputik na lupa, kasabay ng malakas na kulog na tila nakikiramay sa gumuguhong mundo ni Tala. Ang mga damit na maingat niyang tinupi sa loob nito ay tiyak na nabasa na rin ng putik at ulan, ngunit hindi iyon ang iniinda ng kanyang puso. Nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa eksenang nagaganap sa kanyang harapan. Lias! Ang sigaw ng kanyang biyenan na si Aling Dory ay kasing talim ng kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Huwag ka nang magpapakita pa sa pamamahay na ito. Isa kang malas. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro kamalasan ang dala mo. Nanginginig ang mga labi ni Tala. Ang bawat salita ay parang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Ang ulan na bumubuhos sa kanyang katawan ay hindi man lang kayang tapatan ng lamig na gumagapang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Inay, pakiusap po. Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay nagmamakaawa. Wala po akong ibang pupuntahan. Isang mapaklang tawa ang isinagot ni Aling Dory. Ang mukha nitong dating nagpapakita ng kabaitan sa harap ng kanyang yumaong asawa ay ngayoy puno ng galit at pagkasuklam. Problema mo na yan. Hindi ka namin palamunin dito. Patay na si Marco, kaya wala ka ng karapatan sa bahay na ito at sa yaman niya. Umalis ka na. Pagkasabi niyon, buong lakas na isinara ni Aling Dory ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang hatol, isang pinal na pagtataboy sa kanya mula sa nag-iisang lugar na tinuring niyang tahanan sa loob ng 5 taon. Naiwan si Tala na nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Tulala. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa tubig ulan. Dahan-dahan siyang napaluhod sa putikan. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang maruming bag. Tumingala siya sa bintana ng kanilang kwarto, ang kwarto nila ni Marco. Naalala niya ang mga pangako nito sa kanya. Habang buhay kitang aalagaan, mahal ko, sabi nito noon, habang yakap-yakap siya. Naalala niya ang mga ngiti, ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa loob ng bahay na yon. Ngayon, lahat ng yon ay abo na lamang. Tinangay ng hangin kasama ng pagkawala ng kanyang pinakamamahal na asawa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Hinahayaang lamunin ng lamig at pighati. Sa huli, pinilit niyang tumayo. Walang direksyon ang kanyang mga paa. Nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang mga ilaw ng poste ay malabo sa kanyang paningin dahil sa luhang walang tigil sa pag-agos. Wala siyang pamilya na mauuwian. Maaga siyang naulila at ang tanging kamag-anak na kinilala niya ay ang pamilya ni Marco. Ang pamilyang ngayon ay tumalikod na sa kanya. Patuloy siya sa paglalakad. Hindi alintana ang mga sasakyang dumaraan. Ang isip niya'y blangko. Ang puso niya'y wasak. Pagod na ang kanyang katawan at kaluluwa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang lakas. Hanggang sa matanaw niya ang isang mataas na pader na bato sa dulo ng kalsada. Sa likod nito ay may mga puno at isang malabong ilaw na nagmumula sa isang gusali. Ito ang tahanan ng pag-asa, isang liblib na monasteryo na matagal nang naroroon. Sa harap ng malaking gate na gawa sa kahoy, may isang maliit na lawa na puno ng mga bulaklak ng lotus. Kahit sa dilim ng gabi,
Namumukod-tangi ang kaputian ng mga bulaklak na yon, tila mga bituing lumulutang sa madilim na tubig, isang simbolo ng kalinisan at pag-asa sa gitna ng putik. Napahinto si Tala, parang may kung anong humihila sa kanya papalapit dito. Dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng gate. Hinawakan niya ang malamig at basang kahoy nito para suportahan ang sarili. Ngunit wala na talaga siyang lakas. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang tunog ng ulan ay unti-unting humina sa kanyang pandinig. Ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang mga puting bulaklak ng lotus na tila kumakaway sa kanya. At pagkatapos, lahat ay naging itim. Ilang sandali pa, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang batang madre ang napasigaw nang makita ang walang malay na katawan ni Tala. "Madre Isabel, tulong po. May tao dito sa labas." Agad na lumabas ang isang matandang madre, ang pinuno ng monasteryo. Sa tulong ng iba pa, maingat nilang binuhat si Tala papasok sa isang maliit at tuyong silid. Inihiga nila siya sa isang simpleng papag at kinumutan. "Kumuha kayo ng maligamgam na tubig at bimpo," utos ni Madre Isabel. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng pag-aalala. Habang hinihintay ang iba, umupo si Madre Isabel sa tabi ni Tala. Kinuha niya ang kamay nitong nanlalamig. Dahan-dahan niyang pinunasan ng laylayan ng kanyang abito ang braso nito para alisin ang dumi. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa pulsuhan ni Tala, may isang maliit na balat, isang marka na hindi pangkaraniwan. Nanlaki ang mga mata ni Madre Isabel. Dahan-dahan niyang hinaplos ang marka, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang balat na perpektong hugis ng isang namumukadkad na bulaklak ng lotus. Napaatras siya ng bahagya. Ang kanyang paghinga ay biglang bumilis. Isang pangalan ang halos pabulong na lumabas mula sa kanyang mga labi. Isang pangalang matagal na niyang hindi nabibigkas. Liwayway. Ang unang namulat sa diwa ni Tala ay ang amoy. Hindi ang amoy ng putik at basang lupa na huli niyang natandaan, kundi ang banayad na halimuyak ng pinakuluang mga halamang gamot at insenso. Mabigat pa ang kanyang mga talukap, ngunit ramdam niya ang init ng makapal na kumot na bumabalot sa kanya at ang lambot ng unan sa ilalim ng kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang simpleng silid ang bumungad sa kanya. Ang mga pader ay gawa sa kahoy at ang tanging kasangkapan ay ang papag na kanyang hinihigaan, isang maliit na mesa at isang kandila na nagbibigay ng malamlam na liwanag. Nakabukas ng bahagya ang bintana at mula roon ay tanaw niya ang isang hardin na luntian at sariwa pagkatapos ng magdamag na ulan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan. Doon, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang masasakit na salita ni Aling Dory, ang pagsara ng pinto, ang malamig na buhos ng ulan, ang pagkadapa sa putikan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ramdam pa rin ang hapdi ng pagtataboy. Kasabay noon ay ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Madre Isabel. May dalang isang maliit na tray na may lamang mangkok ng mainit na sabaw at isang basong tubig. Ngumiti ito nang makitang gising na si Tala. "Gising ka na pala, Hija," mahinahong sabi ng madre. "Mabuti naman at maayos na ang iyong pakiramdam." "Nasaan po ako?" tanong ni Tala. Ang boses ay bahagyang paos. "Nasa tahanan ka ng Pag-asa," sagot ni Madre Isabel habang inilalapag ang tray sa mesa. "Dito ka namin natagpuang walang malay sa labas ng tarangkahan kagabi. Kumain ka muna. Kailangan mong palakasin ang iyong katawan." Habang kumakain ng sabaw, na bawat higop ay nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang nanlalamig na katawan, hindi mapigilan ni Tala na magtanong, "Maraming salamat po sa tulong ninyo, Madre.
Pasensya na po sa abala. Aalis din po ako kaagad kapag lumakas na ako. Umiling si Madre Isabel at umupo sa isang maliit na bangko sa tabi niya. Huwag mong isipin iyan. Ang tahanang ito ay bukas para sa mga nangangailangan ng kanlungan. Tinitigan siya ng madre at sa mga mata nito ay may nakita si Tala na kakaibang kislap, isang halo ng awa at hiwaga. Minsan hidya, ang tadhana ay may sariling paraan para dalhin tayo sa lugar kung saan tayo nararapat. Napakunot noo si Tala. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi direktang sumagot ang madre. Sa halip, marami itong hinawakan ng kamay ni Tala. Ang markang yan, sa iyong pulsuhan. Sabi nito, habang ang hinlalaki ay marang humahaplos sa balat na hugis lotus. Hindi iyan isang ordinaryong balat, isa yang tanda. Tanda po. Naguguluhang tanong ni Tala. Para po saan? May isang napakabuting tao na matagal nang tumutulong sa aming monasteryo. Pagkukwento ni Mother Isabel, siya ang aming dakilang tagapagtaguyod. Dahil sa kanya, marami kaming natulungang mga nangangailangan at ang taong iyon ay mayroon ding ganyang tanda. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tala. Isang pag-asa ang unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib, kasabay ng matinding kaba. Sino ang taong ito? Posible kayang kamag-anak niya? Sa kasamaang palad, pagpapatuloy ng madre, ang boses ay may bahid ng lungkot. Ang aming tagapagtaguyod ay may malubhang karamdaman. Ilang araw na lamang ang itatagal niya. At sa matagal na panahon, mayroon siyang isang hiling, ang mahanap ang isang taong nagtataglay ng kaparehong tanda niya. Tumingin si Madre Isabel ng diretso sa mga mata ni Tala. At kagabi, dinala ka ng ulan sa aming tarangkahan. Hidya, nais kanyang makita. Natigilan si Tala. Ang lahat ay tila napakabilis. Kagabi lang, pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. Ngayon, isang pinto ng misteryo ang biglang bumukas sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin, ngunit wala naman siyang pagpipilian. Tumango siya. Inalalayan siya ni Madre Isabel na tumayo at binigyan ng malinis na kasuotan. Lumabas sila ng silid at naglakad sa tahimik na pasilyo ng monasteryo. Ngunit hindi sila pumunta sa pangunahing kapilya. Sa halip, dumaan sila sa isang hardin sa likuran at huminto sa isang mataas na gate na bakal na binabantayan ng 2 gwardya. Lalong nagtaka si Tala. Para saan ang ganitong klaseng seguridad sa loob ng isang monasteryo? Nang bumukas ang gate, isang tanawin ang bumungad sa kanya na halos ikinabigla niya. Sa loob ay isang malawak at magandang hardin na may fountain pa sa gitna. At sa dulo nito ay nakatayo ang isang moderno at malaking bahay na yari sa salamin at semento. Isang malaking mansyon na tila hindi dapat naroroon sa loob ng isang simpleng tahanan ng mga madre. Halika Hidya, sabi ni Madre Isabel. Pumasok sila sa mansyon. Ang loob nito ay malinis, tahimik at amoy gamot. Sinalubong sila ng isang nurse na tumango lamang sa madre at iginiya sila papasok sa isang malaking silid. Doon, sa gitna ng silid, nakahiga sa isang hospital bed na napapaligiran ng mga aparatong medikal ang isang matandang lalaki. Payat na payat ito at maputla. Ngunit sa kabila ng kanyang karamdaman, may talas at awtoridad sa kanyang mga mata. Tumingin ito sa kanila at ang mga matang iyon ay agad na napako kay Tala. Narito na po siya, magalang na sabi ni Madre Isabel. Pagkatapos ay bumaling ito kay Tala. Hidya, siya ang si Ginoong Lino Aguilar. Narinig na ni Tala ang pangalang iyon, ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ang Lontian Holdings. Ano ang koneksyon ng isang makapangyarihang tao sa kanya? Iniwan sila ni Madre Isabel sa silid. Lumapit si Tala sa kama, nanginginig ang mga tuhod. Nagtaas ng kamay ang matanda, isang senyas para mas lumapit pa siya. Sumunod si Tala. Hirap man, sinubukan itong magsalita.
Ang boses nito ay mahina, ngunit malinaw. Ipakita mo sa akin ang iyong kamay. Nag-atubili si Tala. Isang estranghero ang nasa harapan niya, isang makapangyarihang tao na nababasa niya lang sa mga balita. Bakit nito gustong makita ang kanyang kamay? Ngunit may kung anong puwersa sa mga mata nito na nag-udyok sa kanya na sumunod. Dahan-dahan, nanginginig niyang iniabot ang kanyang kanang kamay. Hinawakan ito ni Ginoong Aguilar. Ang kanyang palad ay malamig at payat, ngunit may kakaibang higpit sa kanyang pagkakahawak na hindi inaasahan ni Tala. Marahan niyang inikot ang pulsuhan ni Tala. Inilalantad ang balat na hugis lotus. Napako ang kanyang mga mata roon. Sa isang saglit, nakita ni Tala ang pagbabago sa itsura ng matanda. Nawala ang bakas ng sakit at napalitan ito ng matinding emosyon. Isang halo ng kagalakan, kalungkutan, at higit sa lahat, katiyakan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa sulok ng kanyang mata at gumulong sa kanyang gusot na pisngi. Sa sino po kayo? Halos hindi marinig na tanong ni Tala. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa hindi siya pinansin ng matanda? Hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni Tala. Tila ayaw na itong pakawalan. Itinuon nito ang mga mata sa mukha ni Tala. Sinusuri ang bawat detalye. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi. Ang mga mata ng iyong ina. Bulong nito, ang boses ay nanginginig sa tindi ng damdamin. Nakikita ko sa iyo. Natulala si Tala. Ang kanyang ina? Namatay ang kanyang ina noong bata pa siya sa isang aksidente. Wala siyang gaanong maalala tungkol dito. Paanong? Bago pa man niya mabuo ang tanong sa kanyang isipan, nagsalita muli ang matanda. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala ang bigat ng 20 taong paghahanap at pangungulila. Sa wakas, sabi nito, ang boses ay basag. Sa wakas ay natagpuan na kita. Huminga ito ng malalim. Tila tinitipon ang natitirang lakas. Anak ni Liwayway, ang mga salitang iyon. Anak ni Liwayway ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Tala. Napaurong siya ng bahagya. Ang pagkakahawak ni Ginoong Aguilar sa kanyang kamay ay bigla niyang naramdamang tila isang kadena na gumagapos sa kanya sa isang katotohanang hindi niya kayang unawain. Hindi po. Si Liwayway nga po ang pangalan ng aking ina. Pero namatay po siya sa isang car accident 20 taon na ang nakalipas. Nanginginig niyang paliwanag. Paano niyo po siya nakilala? Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Hindi iyon. Aksidente, Hija. At hindi lang siya basta kakilala. Huminga ito ng malalim. At ang tunog ng heart monitor ay tila bahagyang bumagal. Ang iyong ina. Ang nagligtas sa aking buhay. Siya ang dahilan kung bakit naitayo ang Luntian Holdings. Utang ko sa kanya ang lahat. Bawat salita ay nagdaragdag sa pagkalito ni Tala. Ang inang alam niyang namuhay ng simple ay may ganitong klaseng nakaraan. Sa isang senyas ni Ginoong Aguilar, isang lalaking nakasuit na tahimik na nakatayo sa isang sulok ang lumapit. May dala itong itim na briefcase. Siya si Attorney Romero, ang aking abogado, sabi ni Ginoong Aguilar. Tumango ang abogado kay Tala. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. Binuksan nito ang briefcase at inilabas ang isang makapal na dokumento. Tala, muling nagsalita si Ginoong Aguilar. At ngayon, ang kanyang boses ay mas nanghihina, na mas nagmamadali. 20 taon kitang hinanap. Ngayon lang ako binigyan ng pagkakataon ng tadhana. Wala na akong oras. Tumingin siya sa abogado. Attorney, isagawa na. Tumikhim si Attorney Romero at nagsimulang magbasa sa isang formal at malinaw na tono. Ayon sa huling habilin at testamento ni Ginoong Lino Aguilar, na nasa tamang pag-iisip,
Isinasalin niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian, pagbabahagi, at interes sa negosyo. Huminto ito sandali at tumingin kay Tala, kabilang na ang kanyang kabuuang controlling stake sa Luntian Holdings. Nagsimulang umikot ang paningin ni Tala. Hindi, ito ay isang panaginip, isang masamang panaginip. Ay ipinamamana niya sa nag-iisang tagapagmana. Hindi po, bulong ni Tala, umiiling. Nagkakamali po kayo. Ngunit nagpatuloy ang abogado, ang boses ay hindi natitinag. Kay Tala Reyes, ang nag-iisang anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan at tagapagligtas na si Liwayway Reyes, kasabay ng huling salita ng abogado, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang pumuno sa silid. Beep! Napalingon silang lahat sa heart monitor. Isang tuwid na linya na lamang ang gumuguhit sa screen nito. Nabitawan ni Ginoong Aguilar ang kamay ni Tala. Ang mga mata niyang kanina lang ay puno ng emosyon ay nakapikit na ngayon, payapa. Tapos na ang kanyang paghihintay. Bago pa man makasigaw o makagalaw si Tala, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang lalaki, matangkad ito, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay gwapo sana, kung hindi lang sa sobrang lamig at tindi ng kanyang mga mata. Walang bakas ng anumang emosyon sa kanyang mukha habang tinitingnan ang kama, pagkatapos ay ang abogado, at sa huli ay si Tala. Ito na ba yon? Isip ng lalaki, si Amihan Montenegro. Ito ang pinakahihintay ni Don Lino, isang babaeng mukhang hindi makabasag pinggan at halatang naliligaw sa sarili niyang mundo. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Tala at isang maliit na pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang isipan. Ito ang magpapatakbo ng Luntian? Mukhang mas malaki ang problema nila kaysa sa inaakala niya. Tumingin si Tala sa bagong dating. Ang presensya nito ay tila nagpababa ang temperatura sa buong silid. Kung ang pagkamatay ni Don Lino ay isang malakas na dagok, ang pagdating ng lalaking ito ay isang malamig na yelo na lalong nagpatigas sa kanyang katawan. Ang mga mata nito ay mapanuri. Tila hinuhubaran siya hanggang sa kaluluwa at hinuhusgahan ang bawat piraso niya. Miss Reyes, sabi ng lalaki, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Walang bahid ng pakikiramay. Ako si Amihan Montenegro, ang Executive Director. Hinihintay na tayo ng board. Hindi nakasagot si Tala. Ang kanyang utak ay tumangging iproseso ang lahat ng nangyayari. Tagapagmana? Luntian Holdings? Isang iglap lang. Mula sa isang babaeng pinalayas, naging may-ari siya ng isang higanting korporasyon. Kailangan na nating umalis. Pag-ulit ni Amihan, ngayon ay may bahid na ng pagkainip. Parang isang robot. Sumunod si Tala. Inalalayan siya ni Attorney Romero palabas ng silid, habang ang mga nurse ay nagmamadaling pumasok. Sa kanilang pagdaan, nakita niya si Madre Isabel sa pasilyo. Yumuko ito sa kanya na may lungkot at respeto sa mga mata. Ang biyahe papunta sa kung saan man ay malabo sa isipan ni Tala. Nakaupo siya sa backseat ng isang mamahaling itim na kotse, habang si Amihan ang nagmamaneho. Tahimik lang siya, nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga gusali at taong dumaraan na parang mga anino sa isang pelikulang hindi niya maintindihan. Nang huminto ang sasakyan, doon lang siya bumalik sa realidad. Nasa harapan sila ng isang napakataas na gusali na gawa sa salamin at bakal. Sa itaas nito, nakaukit sa malalaking letra ang pangalan, Luntian Holdings. Pumasok sila sa lobby. Lahat ng empleyadong nakakasalubong nila ay bumabati kay Amihan ng may paggalang at takot. Samantalang siya, si Tala, ay tinitingnan nila mula ulo hanggang paa. Ang kanyang simpleng damit na pinahiram ng mga madre, ang kanyang magulong buhok, ang kanyang litong-litong itsura. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. Sumakay sila sa isang private elevator. Walang nagsasalita.
Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng elevator at ang malakas na kabog ng dibdib ni Tala. Huminto ito sa pinakamataas na palapag. Dito, maikling sabi ni Amihan, na una nang maglakad. Sinundan siya ni Tala sa isang mahabang pasilyo hanggang sa huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Huminga ng malalim si Amihan bago ito buksan. Ang bumungad kay Tala ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Nakaupo sa paligid nito ang nasa 10 tao, mga lalaki at babae, na nasa edad 40 pataas. Lahat ay nakasuot ng business attire at may itsurang seryoso at makapangyarihan. Nang bumukas ang pinto, lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon sa kanila. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Ang mga mata nila ay puno ng pagtatanong, pag-aalinlangan, at ang iba ay halatang-halatang may pagkamuhi. Tumayo si Amihan sa ulo na ng mesa. Nakatanggap na kayo ng abiso mula kay Attorney Romero. Pumanaw na si Chairman Aguilar. Isang kolektibong bulungan ang maririnig, ngunit agad itong pinatahimik ni Amihan sa isang tingin. At ayon sa kanyang huling habilin, tumingin siya kay Tala. Sa isang iglap, naramdaman ni Tala ang lahat ng tingin na bumaling sa kanya. Pakiramdam niya ay lalamunin siya ng buo ng mga ito. Ipinakikilala ko sa inyo si Miss Tala Reyes. Alinsunod sa testamento ni Chairman Aguilar, siya ang bagong may-ari ng mayoryang sapi ng kumpanya. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Pagkatapos, isang lalaki mula sa grupo ang dahan-dahang tumayo. May edad na ito, ngunit makisig pa rin at may isang nangiti sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting tila napakapamilyar at mapagkakatiwalaan. Lumapit ito kay Tala at inilahad ang kanyang kamay. Ang kilos nito ang bumasag sa tensyon sa silid. "Welcome sa Luntian, Miss Reyes," sabi nito sa isang malumanay at magiliw na boses. "Ako si Silas De Villa, ang Vice President." Nag-aalangan man. Tinanggap ni Tala ang kamay nito. Mahigpit at mainit ang pagkakahawak nito. "Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ni Don Lino at ikinagagalak kitang makilala." Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. "Dati, matalik kong kaibigan ng iyong ina." Ang opisina ay mas malaki pa sa buong bahay na tinirhan ni Tala kasama ang pamilya ni Marco. Gawa sa salamin ang isang buong pader na nagbibigay ng tanawing halos abot-tanaw ang buong syudad. Ang mesa ay yari sa madilim at makintab na kahoy at ang upuan sa likod nito ay parang isang trono. Ito ang opisina ni Don Lino Aguilar. At ngayon, ito na raw ang kanyang opisina. Pakiramdam ni Tala ay isa siyang magnanakaw na pumasok sa isang sagradong lugar. Hindi siya umupo sa silya. Sa halip, nanatili siyang nakatayo sa gitna. Yakap-yakap ang sarili, nilalamon ng laki at katahimikan ng lugar. Wala pang 24 na oras ang nakalipas. Isa lamang siyang biyudang pinalayas sa gitna ng ulan. Ngayon, siya na raw ang may-ari ng lahat ng ito. Isang biro. Isang masamang biro ng tadhana. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Silas De Villa. May dalang isang tasa ng kape at isang ngiting puno ng pag-aalala. "Iha, naisip kong baka kailangan mo nito." Sabi nito sa malumanay na boses. Inilapag ang tasa sa mesa. "Huwag kang mag-alala. Alam kong nakakabigla ang lahat ng ito. Nandito lang ako para tulungan ka." Ang kabaitan sa boses ni Silas ay tila isang mainit na kumot sa nanlalamig na diwa ni Tala. Sa lahat ng masasamang tingin na ipinukol sa kanya sa boardroom kanina, tanging si Silas lang ang nagpakita ng malasakit. "Salamat po, Ginoong De Villa," mahina niyang sagot. "Silas na lang, Hija. Silas na lang ang itawag mo sa akin." Nakangiti nitong sabi. "Kaibigan ako ng iyong ina."
at gusto kong maging kaibigan mo rin. Umupo ito sa silyang nasa harap ng mesa. Naalala ko pa ang nanay mo, si Liwayway. Napakabuti ng kanyang puso. Masyadong mabuti para sa mundong ito. Pagkukwento nito, ang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Mahusay siya sa mga numero, pero malambot ang puso. Minsan sinasabi ko sa kanya na ang korporasyon ay isang gubat. Hindi ka pwedeng maging tupa. Ngunit hindi siya nakinig. Ganoon siya. Napakadalisay. May kung anong kumirot sa puso ni Tala habang pinakikinggan ang mga salita ni Silas. Ang paglalarawan nito sa kanyang ina, isang mabait ngunit mahinang babe, ay nagpatindi sa kanyang pakiramdam na hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Kung ang ina niya na matalino ay hindi kinaya ang gubat na ito, paano pa kaya siya? Kinabukasan, ipinatawag ang kanyang unang opisyal na pulong. Pagpasok pa lang niya sa boardroom, ramdam na niya ang bigat ng hangin. Nakaupo na ang lahat, kabilang si Amihan Montenegro na nakaupo sa kanang bahagi ng upuan ng chairman. Ang mga mata ay matalim at walang emosyon. Pinilit ni Tala na maging kalmado. Sinubukan niyang alalahanin ang mga paalala ni Silas kagabi. Makinig ka lang muna. Huwag kang gagawa ng anumang desisyon nang hindi kumukonsulta sa akin. Isang department head ang nagpresenta ng isang ulat tungkol sa budget para sa isang marketing campaign. Nang humingi ito ng approval, lahat ng mata ay napunta kay Tala. Naramdaman niya ang pamamawis ng kanyang mga palad. Sa tingin ko po, nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Medyo malaki po yata ang budget para sa social media influencers. Baka po pwedeng ilipat ang bahagi niyon sa community outreach programs. Isang simpleng suhestyon, base sa sentido kumon. Bago pa man makasagot ang department head, isang malamig na boses ang pumutol sa ere. With all due respect, Miss Reyes, sabi ni Amihan, hindi man lang tumitingin sa kanya at sa halip ay nakatutok sa mga papel sa harapan nito. Ang inyong suhestiyon ay nagpapakita ng kakulangan sa pag-unawa sa ating current market strategy. Ang ROI projections para sa influencer engagement ay mas mataas ng 30% kumpara sa traditional outreach. Nasa Appendix B, page 17, paragraph 3 ng report na dapat ay binasa ninyo. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang bawat salita ni Amihan ay tumpak, profesional, at brutal. Ipinamukha nito sa lahat na hindi niya ginawa ang kanyang takdang aralin, na siya ay isang mangmang na nagmamarunong. Isang mainit na likido, ang tila umakyat sa kanyang muka. Hiya. Gusto niyang magpalamon sa sahig sa mga sandaling iyon. Wala nang nagsalita. Mabilis na inaprubahan ang orihinal na budget. Sa buong pulong, hindi na muling naglakas loob si Tala na magsalita. Pagkatapos ng pulong, dali-dali siyang bumalik sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Sumandal siya roon, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tama si Silas, isa itong gubat. At si Amihan Montenegro, isa sa mga mababangis na hayop dito. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Umupo siya sa malaking silya at hinaplos ang makinis na kahoy ng mesa. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanyang ina. Para kay Don Lino. Binuksan niya ang mga drawer ng mesa. Hindi alam kung ano ang hinahanap. Karamihan ay mga gamit pang opisina. Ngunit sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga lumang folder, may nakita siyang ilang personal na gamit na halatang naiwan doon ng matagal na panahon. Isang lumang pluma, isang tuyong bulaklak ng sampagwita, at isang maliit na kwaderno na nababalutan ng itim na katad. Kinuha niya ito. Nang buksan niya, nakita niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Kilala niya ang sulat na yon mula sa iilang liham na itinago niya. Ngunit ang laman ng kwaderno ay hindi mga salita. Ito ay puno ng mga numero, mga petsa at mga kakaibang code na hindi niya maintindihan. Habang tinitingnan niya ang misteryosong kwaderno, isang notifikasyon ang lumabas sa screen ng kanyang computer. Isang bagong email.
Ang subject, isang babala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kwaderno. Kinakabahan, iniklik niya ang email. Wala itong pangalan ng nagpadala. Ang tanging laman nito ay 2 maikling pangungusap. Huwag kang magtiwala sa kahit sinong ahas sa hardin na yan. Ang pagkamatay ng iyong ina ay hindi isang aksidente. Hindi nakatulog si Tala ng gabing iyon. Ang 2 pangungusap mula sa email ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka na walang katapusan. Huwag kang magtiwala sa kahit sinong ahas sa hardin na yan. Ang pagkamatay ng iyong ina ay hindi isang aksidente. Sino ang ahas? Si Silas de Villa na sa kabila ng kanyang kabaitan ay may kung anong hindi maipaliwanag na anino sa likod ng kanyang mga ngiti? O si Amihan Montenegro na ang bawat salita ay kasing talim ng patalim at ang bawat tingin ay tila isang paghuhusga? At ang kanyang ina, hindi aksidente? Ang kwentong kinalakihan niya ay isang kasinungalingan? Kinabukasan, pumasok si Tala sa opisina na may bagong determinasyon na wala ang takot at pag-aalinlangan na bumalot sa kanya kahapon. Napalitan ito ng isang matatag na pagnanais na alamin ang katotohanan. Hindi na siya ang babaeng nagpapalamon sa hiya. Ngayon, isa siyang anak na naghahanap ng hustisya. Maghapon siyang nagpanggap na abala sa pag-aaral ng mga kasalukuyang ulat ng kumpanya. Ngunit ang totoo, ang kanyang isip ay nasa nakaraan. Kailangan niyang makahanap ng mga dokumento mula 20 taon na ang nakalipas. Kung may anomalya sa pagkamatay ng kanyang ina na konektado sa kumpanya, tiyak na may bakas ito sa mga papel. Hapon na nang magsimulang umuwi ang mga empleyado. Isa-isang namatay ang mga ilaw sa ibang mga opisina. Nagpaiwan siya. Sinabing kailangan niyang tapusin ang pagbabasa. Nang sigurado na siyang kakaunti na lang ang tao sa palapag, tumayo siya. May nakalimutan lang ako sa sasakyan. Paalam niya sa sekretaryang naghahanda na ring umuwi. Isang simpleng palusot. Ngunit hindi siya sa elevator bumaba. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kabilang dulo ng palapag, kung saan naroon ang isang pinto na may markang Archives. Pinagana niya ang kanyang access card. Sa kanyang pagtataka, bumukas ito. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Isinara ng marahan ng pinto sa kanyang likuran. Ang amoy ng luma at matagal ng papel ang sumalubong sa kanya. Isang mahaba at makipot na silid iyon, puno ng nagtataasang mga metal na estante na siksik sa mga kulay abong kahon ng dokumento. Binuksan niya ang ilaw ng kanyang cellphone at itinutok ito sa mga label. Nagsimula siyang maghanap. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang paghinga at ang kaluskos ng kanyang mga sapatos. 98, 999, 2000 basa niya sa mga label. Kailangan niya ang mga file mula sa taon bago mamatay ang kanyang ina. Doon niya natagpuan ang seksyon, Projects and Acquisitions, 2004-2005. Nagsimula siyang buksan ang mga kahon. Puno ito ng makakapal na folder. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito, isang bagay ang kanyang napansin. Ang mga folder para sa pinakamalalaking proyekto noong taong yon. Isang land development sa Batangas at isang joint venture sa isang kumpanyang dayuhan ay wala roon. May mga espasyo sa pagitan ng ibang mga folder, mga puwang na halatang dating may laman. May kumuha nito, may nagtago. Kinabahan siya. Tama ang email. May itinatago ang kumpanyang ito. Habang abala siya sa paghahalungkat sa isang kahon, isang tunog mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang kalabog. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Sa dulo ng pasilyo, sa gitna ng dilim, isang anino ang nakatayo. Napasigaw sana siya, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Itinutok niya ang ilaw ng kanyang cellphone sa anino. Ang kamay ay nanginginig. Ang malamig at pamilyar na mukha ni Amihan Montenegro ang bumungad sa kanya.
Anong ginagawa mo rito, Miss Reyes? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Tila umaaling-aungaw sa katahimikan ng silid. Ako dapat ang magtanong niyan! Ganting sagot ni Tala. Sinusubukang maging matapang. Bakit ka nandito? Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi ito sumagot. Sa halip, tiningnan nito ang mga nakabukas na kahon sa tabi ni Tala. Naghahanap ka ng mga bagay na hindi mo dapat hinahanap. May karapatan akong malaman ang lahat ng nangyayari sa kumpanyang ito. Giit ni Tala. Isang mapaklang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Amihan. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lang na nakabaon. Huwag mong sundutin ang bahay ng putakte, Miss Reyes. Baka ikaw ang makagat. Ang mga salitang iyon ay hindi isang payo. Ito ay isang babala, isang banta. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa dilim, huminto ito at nagsalita muli nang hindi lumilingon. Umuwi ka na. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Naiwan si Tala na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Sino siya para sabihin iyon? Ang pagbabanta niyang iyon ay lalo lang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Nang makaalis si Amihan, bumalik siya sa paghahanap. Ngunit alam niyang wala na siyang makikita sa mga project file. Nag-isip siya. Kung may anomalya sa pera, dapat may record sa ibang lugar. Disciplinary actions, personnel files, pumunta siya sa kabilang section. Employee records, 2000 to 2005. Naghalungkat siya hanggang sa makita ang isang folder na may label na Terminations and Disciplinary Actions. Sa loob nito, sa ilalim ng taong 2005, isang pangalan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang manipis na folder lang ito. Binuksan niya ito. Nakasulat doon ang pangalan, Arturo Montenegro. At sa ilalim nito, ang dahilan ng pagkatanggal sa serbisyo, fired for gross misconduct and fraudulent activities. Natigilan si Tala, Arturo Montenegro, ang ama ni Amihan. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Si Amihan, ang ama niya ay isang magnanakaw. Kaya ba siya binabantaan nito? Para pagtakpan ang dumi ng kanyang pamilya? Bumalik siya sa kanyang opisina, gulong-gulo ang isip. Umupo siya sa kanyang silya. Ramdam ang bigat ng lahat ng kanyang natuklasan. Hinawakan niya ang kwaderno ng kanyang ina, ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Ito na lang ang pag-asa niya. Hinigpitan niya ang hawak dito, halos nayupi ito sa kanyang pagkagigil. At doon, sa gitna ng kanyang palad, naramdaman niya ang isang bagay na matigas at maliit sa loob ng gulugod, spine ng kwaderno. Napakunot noo siya. Gamit ang kanyang kuko, maingat niyang sinubukan na buksan ng tahi sa gilid ng leather cover. Nang bumukas ito ng bahagya, isang bagay na kumikinang ang nahulog sa kanyang mesa. Isang maliit at antigong susi. Ang maliit at antigong susi ay nakapatong sa gitna ng malawak na mesa ni Tala. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, tila ito nangungutya sa kanya. Isang sagot na hindi niya alam ang tanong. Isang pinto na hindi niya alam kung nasaan. Maghapon niyang dinala ang susi. Sinubukan niya ito sa bawat luma at posibleng paglagyan sa kanyang opisina. Ang mga drawer ng mesa na may kandado, ang isang maliit na aparador sa sulok, maging ang isang antigong filing cabinet na naiwan mula pa sa panahon ng kanyang ina. Ngunit wala. Ang susi ay hindi para sa alinman sa mga yon. Bawat pagkabigo ay tila isang maliit na patak ng lason sa kanyang unti-unti ng nabubuong pag-asa. Kasabay ng kanyang lihim na paghahanap, naramdaman niya ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa paligid niya. Ang mga dating bumabati sa kanya sa pasilyo ay ngayoy umiiwas ng tingin. Ang mga department head na dati magalang ay ngayoy tila laging abala kapag nakikita siya. Ramdam niya ang mga bulungan sa kanyang pagdaan. Ang dahilan
ay naging malinaw nang makatanggap siya ng isang email mula sa opisina ni Silas Davila. Isang imbitasyon para sa isang di pangkaraniwang pulong ng mga miyembro ng lupon. Ang paksa, Leadership, Stability, and Forward Planning. Kinabahan si Tala. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Pagpasok niya sa boardroom kinabukasan, ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Lahat ay naroon, nakaupo ng tuwid at seryoso. Si Silas ay nasa kanyang karaniwang pwesto. May isang malungkot, ngunit determinadong ekspresyon sa mukha. Si Amihan naman ay nasa kanyang silya, blanko ang mukha, tila isang estatwang bato. Nagsimulang magsalita si Silas. Ang boses ay puno ng kunwaring bigat at pag-aalala. Mga kasama, ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang mabigat na dahilan. Ang ating kumpanya ay nasa isang kritikal na yugto. Mula nang pumanaw si Don Lino, ang ating stock value ay nakaranas ng bahagyang pagbaba. Ito ay normal na reaksyon ng merkado sa isang pagbabago sa pamunuan. Huminto ito at tumingin sa paligid, hinahayaang lumubog ang kanyang mga salita. Ngunit, ang aking ikinababahala ay ang kawalan ng tiyak na direksyon. Kailangan natin ng isang leader na may karanasan, isang leader na kayang magbigay ng kumpiyansa sa ating mga mamumuhunan at empleyado. Direkta itong tumingin kay Tala. Ang mga mata ay puno ng awa na tila ba isang insulto. Miss Reyes, Tala, walang duda sa kabutihan ng iyong puso. Ngunit ang pagpapatakbo ng Luntian Holdings ay nangangailangan ng higit pa sa mabuting hangarin. Sa ngalan ng pagprotekta sa legasiya ni Don Lino at sa kinabukasan ng kumpanyang ito, ako ay nagmumungkahi ng isang boto ng walang kumpiyansa sa kasalukuyang pamunuan. Isang bomba, isang tahimik na pagsabog sa gitna ng silid. Natulala si Tala. Ito ay isang kudeta, isang magalang, professional, at nakamamatay na kudeta. Nilibot niya ang kanyang tingin sa mga miyembro ng lupon. Ang ilan ay yumuko, hindi makatingin sa kanya. Ang iba ay tumango. Bilang pagsang-ayon kay Silas, siya ay nag-iisa. May gusto ka bang sabihin, Miss Reyes? Tanong ni Silas na para bang binibigyan pa siya ng pagkakataon. Ngunit anong sasabihin niya? Na may hawak siyang misteryosong susi na naniniwala siyang pinatay ang kanyang ina. Tatawanan lang nila siya. Wala siyang ebidensya, wala siyang kapangyarihan. Umiling na lang siya. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mapait sa kanyang dila. Nagsimula ang botohan. Isa-isa. Itinaas ng mga miyembro ang kanilang kamay, pabor sa mungkahi ni Silas. Sa mga sandaling iyon, lumipat ang perspektibo kay Amihan Montenegro. Tahimik siyang nanonood. Nakikita niya ang perpektong pag-arte ni Silas, ang buwayang nagpapanggap na tagapagligtas. Nakikita niya ang takot at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Tala. Ito ang pagsubok. Ito ang pinakamalaking pagsubok na inihanda ni Don Lino para sa tagapagmana. Babagsak ba siya? Susuko ba siya ng ganito kadali? Isang bahagi niya ang gustong sumigaw at itigil ang kahibangang ito. Ngunit iyon ang madaling paraan. Ang utos ni Don Lino ay malinaw. Subukan siya. Hindi siya iligtas. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Ngunit habang nakikita niya ang unti-unting pagguho ng pag-asa sa mukha ni Tala, isang hindi pamilyar na damdamin ang kumurot sa kanyang dibdib. Inis kay Silas at awa. Awa para sa babaeng ipinagkatiwala sa kanya. Ginoong Montenegro, ang iyong boto? Naputol ang pag-iisip ni Amihan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang boto ang magiging pinal. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi pabor kay Silas, ngunit hindi rin laban. Nag-abstain siya. Isang bulungan ang kumalat, ngunit sapat na ang mga boto. Natalo si Tala.
Bumalik siya sa kanyang opisina na parang isang kaluluwang naglalakad. Umupo siya sa kanyang silya, tinititigan ang susi. Ito na lang ang natitira sa kanya. Isang piraso ng metal na walang silbi. Malapit na siyang sumuko. Marahil ay tama sila. Hindi siya para dito. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang assistant mula sa ibang departamento. "Ma'am, pinabibigay po ni Direktor Montenegro." Sabi nito, inilapag ang isang manipis na folder sa kanyang mesa at mabilis na umalis. Nagtaka si Tala. Bakit siya bibigyan ni Amihan ng dokumento? Binuksan niya ito. Laman nito ang isang luma at halos nakalimutan ng panukala para sa isang scholarship program na sinimulan pa ni Don Lino para sa mga anak ng mga empleyado. Ngunit hindi iyon ang nakapukaw sa kanyang pansin. Sa ibabaw ng mga papel, may isang maliit na sticky note. Nakasulat dito ang maikli at pamilyar na sulat kamay ni Amihan. 5 salita lamang. Minsan, ang sagot ay nasa simula. Napakunot noo si Tala. Anong ibig sabihin nito? Isang patibong, isang palaisipan. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Ang sagot ay nasa simula. Ang simula. Ang simula ng lahat ng ito. Ang simula ng kanyang paghahanap. Ang kwaderno ng kanyang ina. Dali-dali niyang kinuha ang itim na kwaderno mula sa drawer. Muli niya itong sinuri, ngunit hindi ang mga code at numero ang kanyang tiningnan. Ang simula. Ang pinakaunang pahina. Ang panloob na pabalat. At doon, sa ilalim ng isang nakadikit na resibo na halos 20 taon na ang tanda, may isang bagay na nakasulat sa napakaliit na letra. Isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang address. Hindi isang address ng bahay, kundi ng isang luma at maliit na sangay ng bangko na matagal nang nagsara sa publiko. Ngunit kilala sa pagkakaroon ng mga pribadong safety deposit box. Tumayo si Tala. Ang puso niya ay muling bumibilis. Ngunit ngayon ay hindi dahil sa takot, kundi sa pag-asa. Tiningnan niya ang susi sa kanyang palad. Pagkatapos ay ang address na nakasulat sa kwaderno. Nagtugma ang mga ito sa kanyang isipan. Ang susi ay hindi para sa isang pinto sa luntian. Ito ay para sa isang pinto sa nakaraan. Ang sangay ng bangko ay tila isang multo mula sa nakaraan. Makapal ang alikabok sa mga muebles at ang tanging naririnig ay ang ugong ng bentilador sa kisame at ang yabag ni Tala sa marmol na sahig. Sinalubong siya ng isang matandang lalaki, ang tagapamahala na halatang naghihintay na lamang ng kanyang pagre-retiro. "Magandang umaga po," sabi ni Tala. Ipinakita ang susi at ang isang lumang dokumento na nagpapatunay ng pagmamay-ari ng kanyang ina sa isang safety deposit box. Sinuri ng tagapamahala ang mga papel, pagkatapos ay ang kanyang identification card. Tumingin ito mula sa ID, papunta sa mukha ni Tala at pabalik. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango ito. "Sumunod po kayo sa akin, ma'am." Giniya siya nito sa likurang bahagi ng bangko, patungo sa isang malaki at mabigat na pinto na gawa sa bakal, ang vault. Ang tunog ng pagpihit ng malaking kombinasyon ay tila isang orasan na bumabalik sa nakaraan. Sa isang malakas na kalansing, bumukas ang pinto. Naglalantad ng isang silid na puno ng maliliit na metal na pinto. Itinuro ng matanda ang isang partikular na kahon sa bandang ibaba. "Ito po iyon," sabi nito, at iniwan siyang mag-isa sa loob ng malamig at tahimik na vault. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang isinusuot ang susi sa seradura. Tamang-tama ito. Huminga siya ng malalim at pinihit ito. Isang mahinang click ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan niyang hinila ang metal na kahon. Mabigat ito. Dinala niya ito sa isang maliit na mesa sa loob ng vault at maingat na binuksan. Hindi pera ang laman. Ang nasa loob ay 2 bagay lamang. Isang makapal at lumang ledger na may matigas na itim na pabalat. At sa ilalim nito, isang sobre
na medyo naninilaw na sa katagalan. Sa sobre, nakasulat ang kanyang pangalan, para sa aking tala. Nanginginig niyang kinuha ang sulat. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang liham na may petsang 2 linggo bago ang aksidente. Habang binabasa niya, ang bawat salita ay tila isang patak ng ulan sa tuyong lupa ng kanyang puso. Bumubuhay sa mga alaala at sakit. Mahal kong tala, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang aking kinatatakutan. Wala na ako. Huwag kang iiyak, anak. O sige, umiyak ka. Ngunit pagkatapos ay punasan mo ang iyong mga luha at maging matatag ka. Dahil kailangan mong maging matatag. Ang mundo ay hindi laging mabuti, anak. May mga taong nagtatago sa likod ng magagandang ngiti habang sinisira ang buhay ng iba. Nakatuklas ako ng isang malaking pandaraya sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko, ang Luntian. Milyon-milyong piso ang ninanakaw ni Silas De Villa sa pamamagitan ng mga pekeng proyekto at transaksyon. Alam kong mapanganib ang aking nalalaman. Sinubukan kong kausapin si Don Lino, ngunit palagi niya akong hinaharangan. Nakatago sa ledger na kasama ng sulat na ito ang lahat ng ebidensya. Ngunit hindi ito madaling basahin. Nakakode ito para hindi nila maintindihan. Ikaw lang, anak, ang makakaunawa nito. Naaalala mo ba ang kantang lagi kong inaawit sa'yo bago ka matulog? Ang ating munting sekreto? Ang kantang iyon. Iyon ang susi. Ang bawat numero sa ledger ay tumutugma sa isang salita. Sa kantang iyon, gamitin mo ang puso mo, anak. Gamitin mo ang mga alaala natin. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalo na kay Silas. Mag-ingat ka, aking munting bituin. Mahal na mahal kita, palagi. Nagmamahal, Inay Liwayway. Tuloy-tuloy ang agos ng luha sa mga mata ni Tala. Ang sakit ng pagkawala at ang init ng pagmamahal ng ina ay muling bumalot sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa isip niya, narinig niya ang malambing na boses ng kanyang ina, inaawit ang pamilyar na himig. Munting tala, pikit na. Ang mga bituin, nariyan na. 1, 2, 3. Anghel sa tabi mo. Napamulat siya. Ang kanta. Ang mga numero. 1, 2, 3. Dali-dali niyang binuksan ang ledger. Ang mga pahina ay puno ng mga hilera ng numero at mga petsa. Kinuha niya ang unang linya, 1, 5, 10, at sinimulan niyang bilangin ang mga salita sa kanta. Ang unang salita ay munting. Ang ikalima ay pikit. Ang ikasampu ay nariyan. Munting, pikit, nariyan. Walang kahulugan. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang maliit na notasyon sa gilid. Pabalik. Sinubukan niyang bilangin pabalik mula sa huling salita ng kanta. Doon, unti-unti, nabuo ang mga pangalan ng pekeng kumpanya, mga numero ng account, mga petsa ng transaksyon. Nakatayo ang lahat doon. Ang katibayan ng krimen ni Silas, ang katotohanan. Niyakap niya ang ledger at ang sulat. Ito na yon. Ang hustisya para sa kanyang ina. Dali-dali niyang isinara ang kahon, inilagay sa loob ng kanyang bag, at nagmamadaling lumabas ng bangko. Ang puso niya ay pinaghalong galit at tagumpay. Lumiko siya sa isang mas tahimik na eskinita para bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa siya makarating sa dulo, 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket ang biglang humarang sa kanyang daraanan. "Akin na yang bag mo," sabi ng isa. Ang boses ay magaspang at mapanganib. Napaatras si Tala. Mahigpit na niyakap ang kanyang bag. "Wala akong pera." "Hindi pera ang kailangan namin," sabi ng isa pa, at ang mga mata nito ay nakatutok sa bag. "Ibigay mo sa amin ang laman ng kahon." Nanlamig ang buo niyang katawan. Paano nila nalaman? Sinusundan siya?
Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang nahawakan ng isang lalaki sa braso. Nagpumigla siya, sumigaw, ngunit walang ibang tao sa iskinita. Hinila ng isa pa ang kanyang bag. Sa kanyang pagpupumilit, natumba siya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod at palad ay sumayad sa magaspang na semento. Nang akmang tatakbo na ang mga lalaki, dala ang kanyang bag, isang itim na kotse ang biglang humarurot mula sa kanto at preneno ng malakas sa kanilang harapan. Bago pa man makagalaw ang dalawang lalaki, bumukas ang pinto ng driver's seat. Isang anino ang mabilis na lumabas, isang blur ng itim na suit. Sa isang iglap, isang malakas na suntok ang tumama sa panga ng lalaking may hawak ng bag. Dahilan para mabitawan niya ito at bumagsak sa sahig. Ang isa naman ay sinikmuraan ng malakas. Napaluhod ito habang hawak ang tiyan at hirap huminga. Nakatayo sa gitna nila, inaayos ang kanyang kwelyo na tila walang nangyari, si Amihan Montenegro. Tumingin ito sa dalawang nakahandusay na lalaki na may pagkasuklam, pagkatapos ay dahan-dahang lumingon kay Tala, nagulat na gulat at nakaupo pa rin sa sahig. Inilahad nito ang kanyang kamay. "Tumayo ka," sabi nito sa pamilyar na malamig at awtoritatibong boses. "May mas malaki pa tayong problema." Walang nagsalita sa loob ng kotse. Mahigpit ang hawak ni Tala sa bag na naglalaman ng katotohanan. Ang puso niya ay sabay na kumakabog dahil sa takot at sa pagkalito. Katabi niya sa driver's seat si Amihan Montenegro, ang lalaking nagpamukha sa kanya na wala siyang silbi, ang lalaking nagbanta sa kanya sa archives, ang lalaking nag-abstain sa botohan, at ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Saan tayo pupunta? Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Ang boses ay nanginginig pa rin. Sa isang lugar kung saan hindi kanya mahahanap. Maikling sagot ni Amihan. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi na muling nagsalita si Tala. Ang niya na tinutukoy ni Amihan ay malinaw. Si Silas. Pero bakit? Bakit siya tinutulungan ng anak ng taong sinisante dahil sa pandaraya? Ang lahat ay isang malaking palaisipan. Huminto sila sa harap ng isang simple at luma ng apartment building sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Malayong malayo sa karangyaan ng Luntian Holdings, giniya siya ni Amihan paakyat sa isang maliit na elevator hanggang sa ikatlong palapag. Binuksan nito ang isang pinto at pumasok sila sa isang maliit ngunit malinis na apartment. "Umupo ka muna," sabi nito. Itinuro ang isang lumang sofa. Kukuha ako ng first aid kit. Doon lang napansin ni Tala ang mga gasgas sa kanyang tuhod at palad mula sa kanyang pagkakabagsak. May hapdi, ngunit hindi niya ito ininda kanina dahil sa tindi ng mga pangyayari. Bumalik si Amihan na may dalang maliit na kahon. Lumuhod ito sa harapan niya nang hindi nagsasalita. Kumuha ito ng bulak na may povidone iodine at marahang sinimulang linisin ang sugat sa kanyang tuhod. Natigilan si Tala. Ang kilos ni Amihan ay kabaligtaran ng lahat ng alam niya tungkol dito. Ang mga kamay nito na sa isip niya ay kayang pumirma ng mga dokumentong sisira sa isang tao ay naging maingat at banayad. Sa lapit nilang iyon, nakita niya ang pagod sa mga mata nito at isang emosyong hindi niya pa nakikita rito dati, pagsisisi. "Bakit?" bulong ni Tala. Hindi na napigilan ang sarili. "Bakit mo ako tinutulungan? Ang ama mo." Sinisante siya dahil sa pandaraya. Huminto sa ginagawa si Amihan. Dahan-ahan niyang ibinaba ang bulak at tumingala. Ang mga mata ay direktang nakatitig sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang pader na yelo sa paligid nito ay nagkaroon ng lamat. "Dahil ang ama ko ay hindi magnanakaw," sabi nito. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat ng 20 taong sakit. Siya ay isang tapat na tao na ginawang pain para pagtakpan ng krimen ng isang demonyo. Tumayo si Amihan at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na sala. Ang mga kamay ay nasa bulsa.
Ang tatay ko, si Arturo Montenegro, ang dating Chief Financial Officer ng Luntian. Siya ang unang nakatuklas sa ginagawa ni Silas, katulad ng iyong ina. Ngunit naunahan siya ni Silas. Ginamit ni Silas ang kanyang posisyon para gumawa ng mga pekeng ebidensya. Pinalabas na ang tatay ko ang nagnanakaw. Ipinahiya siya sa buong kumpanya, tinanggal at kinasuhan. Namatay si tatay sa atake sa puso dahil sa kahihiyan bago pa man malinis ang kanyang pangalan. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Tala. Ang file sa archives, ang kasinungalingang nakasulat doon. Paano? Paano si Don Lino? Huminto si Amihan at humarap sa kanya. Naniwala si Don Lino kay Silas noong una. Ngunit paglipas ng panahon, nakita niya ang mga butas sa kwento. Huli na nang malaman niya ang katotohanan. Bilang kabayaran at dahil sa matinding guilt, kinuha niya ako. Pinag-aral, sinananay, at ginawang kanang kamay niya. Isang araw, ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Tungkol sa tatay ko at tungkol sa iyong ina, si Liwayway. Naglakad ito palapit at umupo sa isang silya sa tapat niya. Alam ni Don Lino na may iniwang ebidensya ang iyong ina. Kaya't ang paghahanap sa iyo ang naging misyon niya. At ang misyon ko ay subukan ka. Gusto niyang malaman kung mayroon ka ng tapang at talino ng iyong ina. Kaya ako naging malupit sa iyo. Kailangan kong makita kung susuko ka sa unang pagsubok. Huminga ito ng malalim. Pero hindi ko inaasahan na ganito kabilis kikilos si Silas. Muntik ka nang mapahamak. Kasalanan ko. Lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa isipan ni Tala. Ang lamig ni Amihan ay hindi dahil sa pagkamuhi, kundi isang pagsubok. Ang pag-abstain niya sa botohan ay hindi duwag, kundi isang paraan para hindi direktang kumampi kay Silas. Ang lahat ng kilos nito ay may mas malalim na dahilan. Kaya pala, yung note sa folder, sabi ni Tala, naaalala ang mensahe ni Amihan. Tinutulungan mo ako. Tumango si Amihan. Ang paghihiganti para sa aking ama at ang pagbibigay ng hustisya para sa iyong ina. Iyon ang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa loob ng 10 taon. Ngayon, ikaw na ang susi sa lahat ng ito. Tumingin ito sa bag na yakap-yakap pa rin ni Tala. Nasa iyo na ba? Dahan-dahan, inilabas ni Tala ang ledger at ang sulat ng kanyang ina. Nandito lahat, sabi niya, ang ebidensya at ang paraan para maintindihan ito. Ipinakita niya ang ledger kay Amihan at ipinaliwanag ang tungkol sa kanta, ang sikretong code na sila lang ng ina niya ang nakakaalam. Habang nagsasalita si Tala, nakatingin lang si Amihan. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang takot at litong tagapagmana. Isa na siyang babaeng may hawak na sandata, handang lumaban. At sa sandaling iyon, ang respeto ay pumalit sa pagsubok na nararamdaman niya para dito. Umupo ito sa tabi niya sa sofa. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Kung ganoon, magsimula na tayo. Magkatabi nilang binuksan ang ledger. Dinigta ni Tala ang mga salita mula sa kanta habang mabilis na sinusulat ni Amihan ang mga nabubuong pangalan ng kumpanya at mga numero ng account. Ang talino ni Tala sa mga alaala at ang kaalaman ni Amihan sa mga proseso ng korporasyon ay naging perpektong kombinasyon. Tila sila 2 piraso ng puzzle na sa wakas ay nagtagpo. Habang papalalim sila sa mga transaksyon, isang partikular na pattern ang napansin ni Amihan. Mga maliliit na halaga na regular na inililipat sa loob ng maraming taon. Ngunit sa huling mga pahina, biglang may isang malaking pagbabago. Teka, sabi ni Amihan, itinuro ang isang entry na may petsang 2 araw mula ngayon. Ang mga numero ay mas malaki kaysa sa lahat ng nauna. Ano ito? Muling kinanta ni Tala, sa isip ang kanta.
at binilang ang mga salita. Ang mga salita ay final, transfer, agila. Agila, pag-uulit ni amihan, nanlaki ang mga mata. Iyon ang code name para sa pinakamalaking land deal ng luntian ngayon. May isang malaking halaga ng pera na nakatakdang ilabas para sa huling bayad sa proyektong yon. Tumingin siya kay Tala, ang muka ay puno ng pagkaalarma. Hindi ito pagnanakaw lang, ito ay money laundering. Ilalabas niya ang lahat ng ninakaw niya sa loob ng 20 taon sa isang malaking transaksyon at papalabasin niya itong legal na bayad. Tiningnan nila ang petsa at pagkatapos ay ang orasan sa dingding. Sa shet, bulong ni amihan. Mayroon na lang tayong kulang-kulang 48 oras para pigilan siya. Ang sumunod na 36 na oras ay isang malabo at nakakapagod na yugto para kinatala at amihan. Ginawa nilang war room ang maliit na apartment. Ang mesa ay napuno ng mga tasa ng kape, mga papel na may mga kalkulasyon, at ang lumang ledger na nagsisilbing kanilang Biblia. Walang tulog, walang pahinga. Ang tanging nagpapatakbo sa kanila ay ang adrenaline at ang papalapit na deadline. Pinagsama nila ang lahat ng ebidensya. Inihanda ni Tala ang isang malinaw at detalyadong presentasyon na nagpapakita kung paano gumagana ang code ng kanyang ina, habang si amihan naman ay naghanda ng mga sumusuportang dokumento mula sa luntian na legal niyang nakuha na nagpapatunay sa mga pekeng proyekto at transaksyon na nakasulat sa ledger. Ang kanilang plano. Sa susunod na board meeting, ilalantad nila ang lahat. Ihaharap nila ang ledger, ang sulat at ang kanilang mga natuklasan. Sa harap ng lahat, wala nang magagawa si Silas. Handa ka na ba para bukas? Tanong ni amihan habang tinitingnan niya si Tala na paulit-ulit na binabasa ang kanyang mga nota. Tumingin si Tala sa kanya. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Handa na ako, sabi niya, para sa nanay ko at para sa tatay mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni amihan, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Sa gitna ng panganib at pagod, isang kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na sila basta magkaalyado. Sila ay 2 taong pinag-isa ng sakit ng nakaraan at ng pag-asa para sa hinaharap. Kinabukasan, pumasok si Tala sa boardroom na may bagong kumpiyansa. Dala niya ang isang itim na folder na naglalaman ng kopya ng kanilang presentasyon. Ang orihinal na ledger ay ligtas na nakatago kay amihan. Naglakad siya ng may taas noo. Hindi na ang babaeng takot at nalilito. Alam niya ang kanyang misyon. Nagsimula ang pulong. Gaya ng dati, si Silas ang nanguna. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Nang matapos ang mga paunang agenda, tumayo si Tala. Mga ginoo at ginang ng lupon, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Mayroon akong isang napakahalagang bagay na nais ibahagi sa inyo. Ito ay tungkol sa isang matagal ng anomalya sa pananalapi ng ating kumpanya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay nagpakita ng interes. Tanging si Silas lang ang nanatiling kalmado. Isang maliit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi na tila ba inaasahan na niya ito. Sa loob ng halos 20 taon, pagpapatuloy ni Tala, may isang sistematikong pagnanakaw na nagaganap sa Luntian Holdings. Binuksan niya ang kanyang folder, handa nang ilahad ang unang slide ng kanyang presentasyon. Ngunit bago pa man niya ito maitaas, isang malakas na tawa ang pumuno sa silid. Tawa ni Silas. Napakahusay, Miss Reyes. Napakahusay, sabi nito. Pumapalakpak pa ng dahan-dahan. Inunahan mo pa ako dahil iyan din mismo ang paksa ko ngayong araw. Napakunot noo si Tala.
Anong ibig sabihin ni Silas? Sa isang senyas ni Silas, isang assistant ang nagdim ng mga ilaw at binuksan ang malaking screen sa likuran. Sa nakalipas na ilang linggo, sabi ni Silas habang nakatayo, ang aking opisina ay nagsagawa ng isang panloob na investigasyon dahil sa ilang mga red flag sa ating mga account at ang aming natuklasan ay kasuklam-suklam. Lumabas sa screen ang isang chart ng organisasyon. Ang pangalan ni Tala at ang pangalan ni Amihan ay nasa gitna na may mga pulang linyang nagkokonekta sa kanila. Sa tulong ng isang taong may access na sa pinakamataas na antas ng kumpanya, pagpapatuloy ni Silas, ang boses ay puno ng drama. Isang plano ang binuo para pabagsakin ang luntian mula sa loob. Isang plano para manipulahin ang mga account, sirain ang tiwala ng mga mamumuhunan, at sa huli ay ilipat ang kontrol ng kumpanya sa mga taong walang karapatan. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga ebidensya. Mga pekeng email na may pangalan ni Tala na nag-uutos ng mga money transfer. Mga bank statement na nagpapakita ng malalaking deposito sa isang account na nakapangalan kay Amihan Montenegro. At ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording, isang recording ng dalawang boses. Boses na kamukhang-kamukha ng sa kanya at ni Amihan. Nag-uusap sila tungkol sa pagkuha ng nararapat sa kanila at pagbagsak sa matanda. Hindi! Sigaw ni Tala, napatayo. Hindi iyan totoo. Ito ay gawa-gawa lamang. Tumingin siya kay Amihan. Nakatayo ito. Ang muka ay hindi maipinta. Ang mga kamao ay nakakuyom. Isa itong patibong. Isang perpektong patibong. Gawa-gawa? Tanong ni Silas. Tila isang inosenteng tupa. Pakinggan ninyo, mga kasama. Ang plano nila ay gamitin ang isang pekeng ledger, isang kwaderno na sinasabing pag-aari ng ina ni Miss Reyes para pagbintangan ako at pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, isasagawa nila ang kanilang huling hakbang. Ngunit naunahan natin sila. Si Tala ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Alam niya. Alam ni Silas ang tungkol sa ledger. Paano? Isang espiya. Mayroon siyang espiya na nakasunod sa kanila. Ito ay kasinungalingan. Sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa galit. Talaga ba, Ginoong Montenegro? Hamon ni Silas. O baka naman sinusubukan mo lang tapusin ang sinimulan ng iyong amang magnanakaw. Ang insulto ay direktang tumama. Susugurin sana ni Amihan si Silas, ngunit pinigilan siya ng dalawang security guard na biglang pumasok sa silid. Ayon sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang Vice President at Acting CEO, deklara ni Silas, iniuutos ko ang agarang pag-aresto kay G. Amihan Montenegro para sa corporate sabotage at pandaraya. At para naman sa iyo, Miss Reyes, sabi ni Silas, bumaling kay Tala na ngayon ay nanghihina at nanginginig. Dahil sa iyong maliwanag na pakikipagsabuatan, sinuspindi ko ang lahat ng iyong kapangyarihan at pribilehiyo bilang miyembro ng lupon habang hinihintay ang formal na pag-alis sa iyo sa kumpanya. Hinila ng mga gwardya si Amihan palabas. Nagpumiglas ito. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatingin kay Tala. Tala, huwag kang susuko. Sigaw nito bago tuluyang isara ang pinto. Naiwan si Tala na nakatayo sa gitna, napapaligiran ng mga matang mapanghusga. Ang kanyang plano, ang kanyang ebidensya, ang kanyang pag-asa. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Natalo siya. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Silas hanggang sa sila na lang dalawa ang magkarinig. Ang ngiti sa labi nito ay nawala na, napalitan ng isang malamig at mapanlinlang na ekspresyon. Sinabi ko na sa iyo noon, bulong nito, ang boses ay parang ungol ng isang ahas. Ang gubat na ito ay hindi para sa mga tupa. Ang katapusan mo ay magiging katulad din ng sa ina mo. Walang saysay na bumalik sa Luntian Tower. Ang kanyang access card ay tiyak na kinansela na. Ang kanyang opisina
ay isa na lamang hawla na ipinagkait sa kanya. Kaya't bumalik si Tala sa apartment ni Amihan, ang kanilang munting war room na ngayon ay tila isang malamig na libingan ng mga pangarap. Umupo siya sa sofa, sa gitna ng mga nagkalat na papel at tasa ng kape, mga saksi sa kanilang naudlot na plano. Tinitigan niya ang blankong TV screen, ngunit ang nakikita niya ay ang mga mapanghusgang mukha ng mga miyembro ng lupon, ang pagtataksil sa mga mata ni Silas, at ang galit at kawalan ng magawa sa mukha ni Amihan habang kinakaladkad ito palabas. Talunan siya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit mas tuso ang kanyang kalaban. Mas marumi itong maglaro. Ang mga salita ni Silas ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Ang katapusan mo ay magiging katulad din ng sa ina mo. Napapikit si Tala, ang kanyang ina. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Ngunit nabigo siya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaang lamunin siya ng dilim at ng bigat ng pagkatalo. Sa isang iglap, bumalik siya sa pagiging nagibabaeng walang kalaban-laban na pinalayas sa gitna ng ulan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang nahawakan ang isang bagay sa kanyang bulsa. Ang sulat, ang huling liham ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong inilabas. Ang papel ay gusot-gusot na sa paulit-ulit niyang pagbasa, basa na sa ilang patak ng kanyang luha. Binasa niya itong muli, hindi para maghanap ng clue, kundi para maramdaman man lang ang init ng yakap ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga salita nito. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal, ang mga babala, at doon, isang pangungusap na dati hindi niya gaanong pinansin, ang biglang tumalon mula sa pahina. Isang pangungusap na natabunan ng mas mahahalagang detalye tungkol sa ledger at sa code. Hindi lahat ng tao sa gubat ay mabangis, anak. Sa kabila ng lahat, meron akong isang matapat na kaibigan na naiwan dyan. Magtiwala ka sa mga taong tahimik na naglilingkod sa matagal na panahon. Isang matapat na kaibigan, isang taong tahimik na naglilingkod. Biglang may kislap na sumilay sa isipan ni Tala. Hindi isang miyembro ng lupon, hindi isang manager, kundi isang taong nasa anino, isang taong nakakakita ng lahat, ngunit hindi napapansin. Tumayo siya, isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Kailangan niyang makabalik sa Luntian Tower ngayong gabi. Gamit ang natitirang pera sa kanyang pitaka, sumakay siya ng taxi. Nagdasal siya na sana'y hindi pa kinakansela ang kanyang access. Ngunit gaya ng inaasahan, nang itapat niya ito sa sensor sa lobby, isang pulang ilaw ang umilaw. Access denied. Nang akmang tatalikod na siya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Ma'am Tala? Ang gabi na security guard, isang matandang lalaki na madalas niyang binabati tuwing umaga. Kailangan ko pong may naiwan lang po ako sa taas. Pagsisinungaling ni Tala, ang boses ay nagmamakaawa. Tiningnan siya ng gwardiya, may awa sa mga mata. Narinig ko po ang nangyari, ma'am. Hindi po tama yon. Lumingalinga ito sa paligid. Sige po, ma'am. Ihahatid ko kayo sa service elevator. Sabihin niyo na lang po, utang na loob ko ito sa kabaitan ninyo. Sa wakas, isang kakampi. Nakarating siya sa archives floor, madilim at tahimik. Naglakad siya sa mga pasilyo ng mga estante. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hinanap niya ang opisina ng head archivist, isang maliit na silid sa dulo. Nakita niya roon ang isang matandang lalaki na nag-aayos ng kanyang mga gamit, si Mang Celso. Siya ang pinakamatagal na empleyado sa buong kumpanya. Mang Celso? Tawag ni Tala. Nagulat ang matanda nang makita siya. Ma'am Tala, ano pong ginagawa ninyo rito? Delikado po. Kailangan ko po ang tulong ninyo, sabi ni Tala, lumapit dito. Kayo po ba? Kayo po ba ang kaibigan ng nanay ko, si Liwayway? Natigilan si Mang Celso. Ang mga mata nito ay nanlaki at dahan-dahang tumango. Sige, si Liwayway. Napakabuti niyang tao.
Tinulungan niya ang pamilya ko noong nagkasakit ang asawa ko. May ipinatago po ba siya sa inyo? Tanong ni Tala, halos pabulong. Isang bagay na napakahalaga. Isang bagay na sinabi niyang ibigay lang sa taong magtatanong tungkol sa kanya. Nanginginig na tumayo si Mang Celso. Nag-atubili ito. Pero ma'am, si Sir Silas. Si Silas po ang pumatay sa kanya, sabi ni Tala. Ang boses ay matatag. At kung hindi po tayo kikilos, marami pa siyang sisirain. Pakiusap po. Tinitigan ni Mang Celso si Tala. Nakita niya sa mga mata nito ang determinasyon ni Liwayway. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumango ito. Giniya siya nito sa isang lumang metal na kabinet sa pinakasulok ng silid. Binuksan ito gamit ang isang kalawanging susi. Sa likod ng mga lumang folder, may isa pang nakatagong kompartimento. Mula roon, kinuha nito ang isang malaki at naninilaw na brown envelope na selyado pa ng wax bago siya mawala. Sabi ni Mang Celso, ang boses ay nanginginig. Sinabi niya sa akin, Celso, itago mo ito. Darating ang araw, may isang taong may pusong katulad ng sa akin ang kukuha nito. Ibigay mo sa kakanya. Sa loob ng 20 taon, hinintay ko ang araw na yon. Inabot nito ang sobre kay Tala. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang tinatanggap ito. Maingat niyang sinira ang selyo. Sa loob, isang piraso lamang ng papel, isang internal fund transfer request, ngunit hindi yun ordinaryong dokumento. Ito ang pinakauna. Ang simula ng lahat. Nakasulat dito, ang isang utos na maglipat ng malaking halaga sa isang kumpanyang pag-aari ni Silas. At sa ilalim, 2 bagay ang naroon. Ang buong pirma ni Silas de Villa. At sa gilid ng papel, isang malinaw at hindi maikakailang mantsa ng tinta na may bakas ng kanyang thumbprint. Ang huling baraha, ang ebidensyang hindi kayang pekein o itanggi. Niyakap ni Tala ang sobre. Bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito ay luha ng pasasalamat at pag-asa. Bumalik siya sa opisina ni Don Lino. Gumagana pa ang telepono. Alam niyang wala nang maniniwala sa kanya sa board. Alam niyang kayang bilhin ni Silas ang hustisya. Kailangan niya ng mas malakas na sandata. Ang opinyon ng publiko. May isang numero siyang tinawagan. Ang personal na numero ng pinakaprominenteng business journalist sa bansa. Isang numerong ibinigay sa kanya ni Don Lino noong unang araw niya. Hello? Sagot ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Tala. Ang takot ay nawala na. Napalitan ng nagyayelong katapangan. Magandang gabi, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Tumatawag ako mula sa Luntian Holdings. Nais kong magpatawag ng isang emergency press conference bukas ng umaga, 10:00. Mayroon akong ibubunyag na yayanig sa buong mundo ng korporasyon. Sa kanyang opisina sa itaas na palapag, si Silas de Villa ay nagbubuhos ng isang baso ng mamahaling alak. Ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Ang Aguila transfer ay nakatakda ng isagawa bukas. Tapos na ang lahat. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang PR head. Sir, sabi ng basag na boses sa kabilang linya. Hindi ko po alam kung paano, pero si Miss Reyes, nagpatawag po siya ng press conference para bukas. Nabitawan ni Silas ang baso. Ang mamahaling alak ay kumalat sa kanyang mesa na parang dugo, habang ang salamin ay nabasag sa sahig. Ang lobby ng Luntian Holdings ay hindi kailanman naging ganito kagulo. Puno ito ng mga mamamahayag, mga cameraman na nagsisiksikan para sa pinakamagandang pwesto at mga osyosong empleyado na nagkukumpulan sa mga gilid. Sa gitna ng lahat, sa isang pansamantalang podium, nakatayo si Tala Reyes. Hindi na siya nakasuot ng simpleng damit na ipinahiram ng mga madre.
Nakasuot siya ng isang formal at eleganteng itim na bestida, isang damit na naiwan sa walk-in closet ng opisina, pag-aari ng isang taong hindi niya kilala, ngunit tila isinukat para sa kanya para sa araw na ito. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matinding liwanag. Hindi na siya ang biktima. Ngayon, siya ang mangangaso. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses na pinalakas ng mikropono ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Ang bulungan ay agad na huminto. Lahat ay nakikinig. Ang pangalan ko ay Tala Reyes at ako ang nararapat na tagapagmana ng Luntian Holdings. Sa itaas na palapag, sa kanyang opisina, pinapanood ni Silas De Villa ang lahat sa isang malaking monitor. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. Paano siya nakapasok dyan? Nasaan ang security? Sigaw niya sa kanyang telepono. Itigil niyo yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang media ay naroon na. Ang anumang marahas na pagpapaalis kay Tala ay magmumukha lamang masama para sa kanya. Wala siyang magawa, kundi panoorin ang babaeng inakala niyang durog na ngayon ay handang sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. May mga kumalat na paratang laban sa akin at kay Ginoong Amihan Montenegro. Pagpapatuloy ni Tala. Mga paratang ng pandaraya at sabutahe. Ngayong araw, narito ako para linawin ang lahat, hindi para ipagtanggol ang aking sarili, kundi para ibunyag ang katotohanan. Itinaas niya ang ledger ng kanyang ina. Ang kwadernong ito ay pag-aari ng aking yumaong ina, si Liwayway Reyes, ang dating chief accountant ng kumpanyang ito. Sa loob nito ay nakatala ang 20 taon ng sistematikong pagnanakaw, isang krimen na pinagbayaran niya ng kanyang buhay. Itinutok ni Tala ang isang pahina ng ledger sa isang document camera na nakakonekta sa malaking screen sa likod niya. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa code, ang kanta, at kung paano nito inilalantad ang mga pekeng kumpanya at transaksyon. Ang lahat ng ito ay pinamumunuan ng isang tao lamang, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng bigat. Isang taong nagtago sa likod ng maskara ng kabaitan at katapatan sa loob ng maraming taon, ang inyong Vice President, si Ginoong Silas De Villa. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa lobby. Kasamaang palad, ang ebidensyang ito ay pinalabas niyang gawa-gawa lamang, sabi ni Tala. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng mga pekeng ebidensya laban sa amin ni Ginoong Montenegro. Ngunit may isang bagay na hindi kayang pekein, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kamera. Direktang nakikipag-usap kay Silas na nasa itaas. Dahan-ahan niyang inilabas mula sa brown na sobre ang huling baraha, ang luma at naninilaw na dokumento. Ito ang pinakaunang transaksyon, ang simula ng lahat, deklara niya. Ipinakita niya ito sa kamera. Ang mga lente ay nag-zoom in. Nakita ng lahat ang pirma at ang malinaw na thumbprint sa tinta. Ito ang pirma at thumbprint ni Silas De Villa. Isang pagkakamali na nagawa niya 20 taon na ang nakalipas. Isang pagkakamali na itinago ng isang matapat na empleyado at isang pagkakamali na magiging katapusan niya. Sa puntong yon, hindi na nakatiis si Silas. Padabog niyang ibinagsak ang telepono at mabilis na lumabas ng kanyang opisina patungo sa elevator. Kailangan kong itigil ito, sigaw niya sa kanyang sarili. Kasabay nito, isang pinto sa gilid ng lobby ang bumukas. Pumasok ang ilang mga pulis at kasama nila si Amihan Montenegro. Pinalaya siya pansamantala ng mga pulis matapos matanggap ng hepe ang isang tawag mula sa isang maimpluwensyang mamamahayag, ang taong tinawagan ni Tala. Nagkatinginan sina Tala at Amihan sa gitna ng magulong eksena, isang tingin ng tagumpay at pasasalamat. Sinungaling, isang malakas na sigaw ang bumasag sa lahat.
Si Silas de Villa, gulong-gulo ang buhok at namumula ang mukha sa galit, ay bumababa sa grand staircase. Itinutulak ang sino mang humarang sa kanyang daan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang desperadong babae na gustong agawin ang kumpanya. Ang lahat ng yan ay peke. Huminto siya sa harap ng podium, kaharap si Tala. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang natira na lamang ay isang halimaw na nasukol. Akala mo matatalo mo ako? Ungol niya kay Tala. Pinatay ko na ang ina mo noon. Kaya kong gawin ulit sa'yo. Isang kolektibong hininga ng gulat ang maririnig mula sa mga tao. Isang pag-amin. Isang pampublikong pag-amin sa harap ng 12 ng kamera. Tapos ka na, Silas, sabi ni Amihan, na ngayon ay nasa tabi na ni Tala. Natawa ng malakas si Silas, isang tawang puno ng kabaluan. Hindi pa. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Tala at inilagay ang isang braso sa leeg nito. Ginawa siyang hostage. Ang mga pulis ay agad na nagtaas ng kanilang mga baril. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Silas. Subukan nyo at mamamatay kaming dalawa. Nagsigawan ang mga tao, nagkagulo. Ngunit si Tala, sa kabila ng takot, ay nanatiling kalmado. Tumingin siya kay Amihan. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang plano. Tandaan mo ang sinabi ko, Tala? Sabi ni Silas sa kanyang tainga. Ang gubat ay hindi para sa mga tupa. Tama ka, sagot ni Tala. Ang boses ay kalmado at sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Silas, itinaas niya ang kanyang paa at buong lakas na tinapakan ng paa nito gamit ang matulis na takong ng kanyang sapatos. Napasigaw si Silas sa sakit at bahagyang lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Iyon na ang pagkakataong kailangan ni Amihan. Mabilis itong sumugod at sinuntok si Silas sa mukha. Bumagsak si Silas sa sahig. Agad siyang dinamba ng mga pulis at pinusasan. Habang kinakaladkad siya palayo, ang mga mata ni Silas ay nakatitig pa rin kay Tala. Puno ng purong pagkamuhi. Hindi pa ito tapos. Babalikan kita. Sigaw niya bago tuluyang mawala sa paningin. Nakatayo si Tala at Amihan sa gitna ng lobby habang ang mga kamera ay patuloy na kumikislap. Tapos na ang laban. Ang mga anino ng nakaraan ay sa wakas ay nabigyan ng liwanag. Tumingin si Tala kay Amihan. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga pulis, ng mga mamamahayag, tila sila lang dalawa ang nasa mundo. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Isang tingin lang, sapat na. Isang tingin na nagsasabing, nagawa natin. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo sa Luntian Holdings ay unti-unting humupa, napalitan ng mga balita tungkol sa positibong pagbabago at reforma. Ang pangalan ni Tala Reyes, na minsang naging simbolo ng kontrobersiya, ay ngayoy kinikilala bilang simbolo ng katapangan at integridad. Sa boardroom kung saan minsan siyang ipinahiya at tinanggalan ng kapangyarihan, si Tala na ngayon ang nakaupo sa ulunan ng mesa, ngunit hindi bilang isang tagapagmana na natatakot, kundi bilang isang tunay na chairwoman. Ang unang agenda natin ngayong araw, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad, ay ang formal na pag-aproba sa Liwayway Scholarship Program, isang inisyatibo na magbibigay ng tulong pinansyal sa edukasyon ng lahat ng mga anak ng ating mga empleyado, mula sa janitor hanggang sa mga ehekutibo. Tumingin siya sa paligid ng mesa. Ang mga dating miyembro ng lupon na yumuko sa takot kay Silas ay napalitan na ng mga bago at mas batang leader na may integridad. Sa kanyang kanan, nakaupo si Amihan Montenegro, hindi na bilang executive director, kundi bilang bagong halal na presidente at CEO ng kumpanya. Ngumiti ito sa kanya, isang ganang ngiti ng paghanga at suporta. Nagkakaisa nilang inaprubahan ang panukala. Ang Luntian Holdings ay hindi na isang gubat na puno ng mga ahas. Sa pamumuno ni Tala, ito ay nagiging isang hardin kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong mamukadkad. Pagkatapos ng pulong,
Nagtungo si Tala sa tahanan ng pag-asa. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay isang balsamo sa kanyang kaluluwa. Nagpasalamat siya kay Madre Isabel at sa mga madreng tumulong sa kanya. Alam mo, Hija, sabi ni Madre Isabel habang naglalakad sila sa hardin, noong unang araw na dumating ka rito, nakita ko sa iyo ang anino ng isang nasaktan na kaluluwa. Ngayon, ang nakikita ko na ay ang liwanag ng isang leader. Ngumiti si Tala. Dahil po, tinulungan ninyo akong mahanap ang liwanag na yon sa gitna ng dilim. Nagpaalam siya sa mga madre at naglakad patungo sa isang maliit at tahimik na sementeryo sa likod ng monasteryo. Doon, sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi, naroon ang isang simpleng lapida na may pangalang Liwayway Reyes. Inilapag niya ang isang bungkos ng sariwang puting lotus sa ibabaw nito. Umupo siya sa damuhan, hinahaplos ang malamig na bato. Nay, bulong niya, nagawa ko na po. Malinis na ang pangalan ninyo. Ang hustisya na matagal ninyong hinintay na ibigay na po natin. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng kapayapaan. Sana po, proud kayo sa akin. Sigurado akong proud na proud siya sa iyo. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Amihan na papalapit. May dalang-dalawang tasa ng mainit na tsaa. Alam kong dito kita mahahanap, sabi nito. Iniabot ang isang tasa kay Tala. Umupo ito sa tabi niya. Salamat, sabi ni Tala. Tinanggap ang tsaa. Sa loob ng ilang sandali, tahimik lang silang nakaupo. Pinagmamasdan ang lapida. Tapos na ang paghihiganti ko, sabi ni Amihan. Binasag ang katahimikan. Nalinis ko na ang pangalan ni tatay. Nakuha na natin ang hustisya. Tumingin ito kay Tala at sa mga mata nito, wala na ang lamig at bigat ng nakaraan. Ang naroon na lamang ay isang malinaw at tapat na damdamin. Pero pakiramdam ko, may isang paglalakbay na ngayon palang magsisimula. Anong paglalakbay? Tanong ni Tala. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, marahan niyang kinuha ang kamay ni Tala. Ang kanyang palad ay mainit. Kabaligtaran ng unang beses na hinawakan niya ito sa malamig na apartment. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Sa loob ng 10 taon, nabuhay ako para sa nakaraan. Ngayon, gusto kong mabuhay para sa hinaharap. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Gusto kong mabuhay para sa isang hinaharap. Kasama ka, kung papayag ka. Tumingin si Tala sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos ay sa mga mata ni Amihan. Dito, sa tabi ng puntod ng kanyang ina, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, natagpuan niya hindi lang ang hustisya, kundi pati na rin ang isang bagong simula. Isang bagong pag-asa, isang bagong pag-ibig. Ngumiti siya. Isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang nangiting nagpapawi sa lahat ng sakit ng kahapon. Oo, sagot niya. Payag ako. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa harap ng puntod ni Liwayway, sa ilalim ng mga bulaklak ng kalachuchi, habang papalubog ang araw, dahan-dahang inilapit ni Amihan ang kanyang mukha at binigyan si Tala ng isang magaan at magalang na halik. Isang halik na selyo ng kanilang nakaraan at pangako ng kanilang kinabukasan. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa sementeryo, patungo sa lawa ng mga lotus. Ang mga bulaklak ay nagsisimula nang magsara para sa gabi. Ngunit alam nilang sa pagsikat ng bagong araw, muli itong mamumukadkad, mas puti, mas dalisay, at mas matatag, katulad nila. At dito nagtatapos ang kwento ni Tala at Amihan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito.
Mula sa pinakamadilim na gabi ng paglisan hanggang sa pinakamaliwanag na bukang liwayway ng isang bagong simula. Ang pagsulat sa kwento ni Tala ay isa ring personal na paglalakbay para sa akin. Bawat salitang aking isinulat ay may kasamang pagnanais na maiparamdam sa inyo ang kanyang sakit, ang kanyang takot, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang katatagan. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lamang magpapakilig o magpapaiyak, kundi magbibigay din ng inspirasyon. Sapagkat ang kwento ni Tala ay hindi lamang isang kwento ng pag-ibig o paghihiganti. Ito ay isang paalala na sa bawat pagkadapa may pag-asang makabangon, na ang tunay na hustisya ay laging nananaig para sa mga may malinis na puso. At ang pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para sa sarili. Ang siyang tunay na susi sa isang mapayapang simula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa aming munting komunidad.